Ang kwento natin sa video na ito ay tungkol sa binatilyong gagawin ang lahat maipaghiganti lang niya ang kanyang mga kanayon. Nagngangalan siyang si Denki ngunit habang sinisikap niyang makuha ang hustisya na ninanais niya ay unti-unti naman niyang natutuklasan ang totoo niyang katauhan. Isang gabi sa isang sugalan sa nayon ng Wutonglu ay tuwang-tuwa ang isang grupo ng kalalakihan dahil sa sunod-sunod na panalo ng kanilang pinuno. Ilang sandali lang ay dumating naman dito si Denki para tumaya din. Katapos ng ilang round ay naiinis na sa kanya ang kanyang mga kalaro dahil siya lang palagi ang nananalo. Hanggang sa madiskubre ng mga ito ang ginawa niyang pandaraya kaya dali-dali siyang tumakas. Puro bato lang pala ang laman ng pouch na inilatag niya sa mesa bilang pantaya niya. Habang naghahabulan sila ay may nagaganap din na habulan ng isang lalaki at isang armadong grupo. Mula sa kaharian ng Qin ang mga armadong grupo at isang disciple naman ng Sword Furnace ang hinahabol nilang si Zhao Qi. Nagawa ni Zhao Qi na masangga ang atake ng mga humahabol sa kanya at dito niya na ito nilabanan ng sabay-sabay. Matagumpay niyang napabagsak lahat ang kanyang mga kalaban pero may bagong dating naman na isang grupo pa para labanan siya. Gusto pala ng mga ito na kunin sa kanya ang Lu Sword pero napatawa lang siya at sinabihan ng mga ito na subukan na lang umano nila kung makakaya nila. Dahil dito ay sabay-sabay na sumugod ang mga ito na nagawa naman niyang masangga. Hanggang sa mag-transform na bilang espada ang kahoy na pinangsangga niya na nagdahilan para tumilapo na lang ang mga kalaban. Katapos ay inatake naman niya ang natitirang kalaban na isa palang babae na nagngangalang Ray. Hindi siya makapaniwala na hawak ni Ray ang Autumn Water Sword na isa ding espada mula sa Sword Furnace. Gumanti ito sa kanya at naglaban silang dalawa hanggang sa magkaroon ng pagkakataon si Ray na mapuruhan siya gamit ang kapangyarihan ng espada nito. Pero hindi siya basta-basta nagpatalo kaya ginamit niya na ang Death Technique Sword para idamay din si Ray. Dito din pala nagtago si Denki dahilan para mabagsakan siya ng mga kahoy. Napansin niya ang dugo sa di kalayuan at nakita din niya ang Lu Sword na putol na. Nang pinulot niya ito ay dito na din niya nakita si Ray na nanghihina habang papalapit sa kanya. Kaya tinulungan niya ito at dinala sa kanyang bahay para gamutin. Nang magkamalay ito ay tinanong nito ang kanyang pangalan at nagpakilala naman siya kaagad. Kinabukasan pagkagising niya ay tiningnan niya muli ang kalagayan ni Ray. Dahil hindi pa din bumubuti ang kalagayan nito ay pumunta na siya sa bayan para bumili ng gamot. Nakasalubong niya dito ang lalaki na nakalaro niya kagabi. Gusto nito na makapaghiganti sa kanya ngunit bigla na lang itong inihiyan ng isang bata kaya nagawa niyang makawala dito. Nagpatuloy siyang tumakbo papuntang bayan pero dahil sa sobrang layo nito ay inabutan na siya ng hapon. Matapos niyang magbayad ay nakita ng isang lalaki dito ang Lu Sword kaya nagtaka ito. Napansin naman niya na parang may nangyayari sa kanilang nayon kaya binilisan niya ang pagtakbo. Kasalukuyan na palang may umaatake dito ng mga taga Qin Kingdom at lahat na nakikita nilang tao ay nililigpit nila. Pinilit ni Ray na bumangon at ilang sandali lang ay may isang lalaki ang lumapit sa kanya na ikinagulat niya. Habang nagtatago ang nakaaway ni Denki kasama ang bata ay natuntun pa din sila ng mga kawal. Sinubukan pa nilang tumakbo ngunit dahil sa pagkakadapa nila ay isinakripisyo na lang ng lalaki ang kanyang sarili para makatakbo ang bata. Pagkadating dito ni Denki ay nakasalubong niya ang bata ngunit sakto naman itong inatake sa likod. Sa galit niya ay sinugod niya si Chen ngunit bago pa siya makalapit dito ay bigla siyang hinaranga ni Ray na kaagad din siyang inatake. Pagkaalis nila Chen ay nagpaiwan muna dito ang isa nilang kasamahan na si Gui para maghanap ng bagong mapapangasawa. Hindi nagtagal ay nakita niya ang isang babae na nagtatago. May napanaginipan naman si Denki na isang puno at ilang sandali lang ay bigla niyang naalala si Ray. Walang kaalam-alam sila Chen na buhay pa pala siya na mabilis ding tinulungan ng mga taga-bayan. Dinala siya sa isang bahay kung saan inasikaso siya ng lalaki na nakapansin sa Lu Sword nung bumili siya ng gamot na si Shangli. Kausap nito ang may-ari ng bahay at ang merchant na namamahala ng fish market na si Mao at kilala din nila pareho si Zhao Qi dahil taga Sword Furnace din pala sila. Nagtaka si Shangli dahil sa hitsura ng sugat ni Denki ay parang walang intensyon ang gumawa nito na iligpit siya. Nagpa siya si Mao na papagalingan niya si Denki gamit ang kapangyarihan ng kanyang espada kaya umalis na din dito si Shangli para bumalik ng Wutonglu. Nilapitan ni Mao si Denki para umpisahan na ang pagpapagaling dito. Itinutok niya sa sugat ang kanyang espada at ilang sandali lang ay naghilom na ito. Pero sobrang nanghina naman siya sa ginawa niyang ito dahilan para bigla na lang din siyang mawalan ng malay. Nang malaman ng prinsipe ng Qin Kingdom na si Fuso ang nangyari sa nayon ng Wutonglu ay pinagalitan nito ang Divine Minister na si General Liang. Pero katwiran ni Liang ay wala din naman umano itong pinagkaiba sa ginagawa nila tuwing nananakop sila ng ibang bansa at mas mapapabilis din nila dito ang pagkuha sa Great Punisher Sword.
Ayon naman kay Fuso na naatasan niya na si Ray tungkol sa Great Punisher Sword kaya hindi na ito kailangan pang pagkaabalahan ni Liang. Ito pala ang dahilan kaya dinakip ni Chen si Ray at nagpadala muli si Liang ng sulat kay Chen na kung madakip na nito si Ray ay kailangan niya itong iligpit agad. Pagkadating nila Shangli sa Wotonglo ay nakita nila dito si Gui na nilibing na ang babae na nakita niya nung isang gabi. Hindi nila alam na ginawa na pala nitong parang mga zombie o tinatawag na body demons ang ibang katawan gamit ang mutation sword nito dahilan para madamay na din silang lahat. Kinagabihan ay nagising si Mao matapos makarinig na may nagbukas ng pinto. Pagkalapit niya sa pinto ay naramdaman niya na may biglang dumaan sa kanyang likod. Ito pala ay si Shangli na gusto siyang atakihin pero buti na lang ay nagising si Denki na kaagad itong pinigilan. Ngunit nakawala ito kay Denki kaya hinaampas na ito ni Denki ng upuan. Dito na din niya nakita ang iba pa nitong kasama na gusto ding pumasok ng bahay. Binuhat niya si Mao at dali-dali silang lumabas dito. Habang papalapit ang mga zombie sa kanila ay naalala niya kay Mao ang bata kaya sa galit niya ay pinaghahampas niya ang mga zombie na malapit na sa kanila. Sa isip-isip niya ay humihingi siya ng tawad dahil wala siyang silbi at sa pagiging mahina niya sabay niyakap si Mao. Biglang may dumating dito at inatake ang mga zombie. Ito ay sila Chuyen at Hako na parehong mga disciple ng Sword Furnace. Nalaman ni Denki mula kay Chuyen kung sino ang pasimuno sa pagsalakay sa Wotonglo nung isang gabi. Gusto ni Chuyen marinig kung ano na ang balak gawin ni Denki ngayong alam niya na ang katotohanan. Hindi niya akalain na alam din pala ni Chuyen ang ginawa niyang pagtulong kay Ray na taga Qin Kingdom din. Ikinulong naman ni Chen si Ray at hindi pa nito sinusunod ang utos ni Liang. Sinabi nito kay Ray ang utos ni Liang pero hindi niya umano ito susundin basta papayag lang si Ray na maging asawa nito. Pagkaalis nito ay ginamit ni Ray ang kanyang kapangyarihan para tumakas. Nagawa niyang makalabas ng kulungan at nalampasan ang mga nakabantay na kawal pero inaabangan na pala siya ni Chen. Naglaban silang dalawa hanggang sa magkaroon ng pagkakataon si Ray na magamitan si Chen ng kanyang kapangyarihan kaya dito na siya nakatakas. Kinaumagahan ay napadaan si Denki sa isang sugalan at napansin niya dito ang lalaki na nagngangalang Teki dahil sa sunod-sunod nitong panalo. Kaya nilapitan na ito ng mga nagbabantay dito para paalisin na ngunit dahil nagmamatigas pa din si Teki ay ipinatawag na nila si Mao. Kasalukuyan namang pinag-uusapan nila Mao ang nangyari kagabi. Nasali na din sa kanilang usapan ang ginagawang aksyon ng Qin Kingdom para lang makuha ang Great Punisher Sword at sigurado si Mao na patungo na ang mga ito sa Sword Furnace. Pero ayon kay Chuyen ay hindi nila hahayaan lang na mapasakamay ng mga ito ang Great Punisher Sword. Ilang sandali lang ay narinig ni Mao na may tumatawag sa kanya. Nasa labas na ng sugalan si Teki na nakikipagsagutan pa din sa bantay at pagkadating dito nila Mao ay kaagad itong lumapit sa kanila. Inamoy sila nito kaya nainsulto si Chuyen at dito na sila napalaban sa dalawang babae na kasamahan ni Teki. Napansin ni Chuyen na hindi mga totoong tao ang kanilang nilalabanan kaya nang mapuruhan niya na ang mga ito ay dito na nila nakita ang totoong anyo ng mga ito. Kaagad namang humingi ng bayad si Teki sa mga nangyari sa mga kasamahan niya pero dahil hindi niya mauto si Mao ay nakipagpustahan na lang siya. Nagboluntaryo si Denki na siya ang magre-representa para kay Mao. Una siyang sumubok na sinundan kaagad ni Teki kahit bakas sa mukha nito ang pagkabahala. Hanggang sa dalawang subok na lang ang pwede nilang magawa kaya iminungkahi na ni Teki kay Denki ang pag-atras. Pero hindi pa din umatras si Denki at nang kakalabitin niya na ito ay mabilis siyang pinigilan ni Chuyen. Dito niya na biglang hinawakan si Teki ngunit pinabagsak lang siya nito. Hindi alam ni Teki na balak lang pala niya na kunin ang mga ginamit nito na pandaraya kanina. Dahil dito ay nahaharap na siya ngayon sa matinding kaparusahan. Kaya dito niya na inalok sila Denki ng kanyang tulong para mapigilan ang pagkalat ng corpse spot sa kanilang katawan. Napansin niya na pala ito kanina kay Mao at alam din niya kung saan ito galing. Sinabi niya na para mapigilan ito ay kailangan umano nilang iligpit ang may gawa nito o ang host na nagkokontrol sa mga zombie o body demons. Ipinahiram niya ang espesyal na compass na magtuturo sa kasalukuyang kinaroroonan ng host o ni Gui. Dahil naman sa pagkakatakas ni Ray ay kumuha na lang ng ibang babae si Chen na kahawig ni Ray at niligpit ito para ipadala kay Liang. Tumungo naman kaagad sila Denki sa kinaroroonan ni Gui at nang malapit na sila dito ay bigla na lang natakot ang kanilang mga kabayo. Dahil dito ay bumaba na lang sila kaya dali-daling nagsitakbuhan ang mga kabayo. Nasa nayon ng Wotonglo pala sila kaya natulala na lang si Denki matapos makita ang sinapit ng nayon. Inumpisahan nila kaagad na hanapin ang host hanggang sa may isang zombie na silang nakita. Katapos ay nagsilapitan na din sa kanila ang iba pang mga zombie. Ilang sandali lang ay may bigla na lang sumakal kay Denki at ito pala ay yung nakaaway niya sa sugalan.
Pinulot niya ang kahoy na malapit sa kanya at siyang ginamit para ihampas dito. Habang nakikipaglaban sila Mao sa mga zombie ay bigla silang nakarinig ng nakakakilabot na boses. Nasa likod lang pala ito ni Denki kaya madali lang siyang nahawakan nito. Matapos nitong sabihin na siya umano ang dahilan sa pagkasawi ng mga kanayon niya ay bigla na lang siyang may naramdaman na matinding kapangyarihan na dumadaloy sa katawan niya. Dahil dito ay madali lang niyang pinabagsak si Gui. Sinundan pa niya ito ng atake hanggang sa mapilitan na si Gui na ilabas ang kanyang mutation sword. Mabilis namang umaksyon sila Chuyen para tulungan si Denki. Inatake nila ito ng sabay-sabay hanggang sa tumakbo na ito papalayo sa kanila. Pero dahil nahawakan pa ito ni Denki ay napuruhan ito ni Hako na ikinasawi din ito kaagad. Dahil dito ay nawala na din ang mga corpse spots sa kanilang katawan. Bago sila umalis dito ay ipinagdasal muna ni Denki ang kanyang mga kanayon. Nasa di kalayuan lang pala si Rei na nagmamatsyag sa kanila kaya naramdaman din ito ni Denki pero mabilis itong nakaalis. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na din kay Liang ang ipinadala ni Chen bilang pruweba na iniligpit niya na si Rei. Nagpatuloy naman sila Denki papunta na ng sword furnace dahil sigurado si Chuyen na andito na si Chen. At hindi nga siya nagkamali dahil kasalukuyan na nitong sinusubukan na palabasin ang Great Punisher Sword. Napadaan sila sa sulfur ground dahil sa tagal nang hindi nakakabalik nila Chuyen ng sword furnace ay nakalimutan na nila ang tamang daan. Katapos dito ay dumaan muna sila sa isang syudad para magpahinga at kumain. Ilang sandali lang ay narinig nila ang boses ni Teki kaya pinuntahan nila ito. Nagbebenta pala ito dito ng mga peking espada at ipinapalabas lang na gawa umano sa sword furnace. Isa umano sa espada na ibinibenta niya ay ang kilalang Great Punisher Sword. Dahil dito ay napuno na si Chuyen kaya pinutol nito ang peking espada na ipinepresente ni Teki. Nagpa siya na lang ito na umalis na dito pero gusto niya munang bawiin ang compass na ipinahiram niya. Ngunit nahulog pala ito sa sulfur ground kaya kinuha ni Teki ang pera na daladala ni Hako at mabilis silang tumakas. Naabutan nila ito na papasok na sa isang inn para magpakasaya. Dahil wala silang dalang pera ay hindi sila nakapasok dito. Pero nakita ni Denki ang job hiring poster ng inn para sa mga babae at may naisip siyang plano dito. Nagpanggap siyang isang babae at isinama niya din si Chuyen. Pinuntahan nila ang silid na kinaroroonan ni Teki at dahil nakilala din sila kaagad nito ay mabilis itong tumakas. Habang naghihintay sila Mao at Hako ay lumapit sa kanila ang aso na pinakain kanina ni Mao dala-dala ang kanilang petaka. Pagsapit ng hapon ay naabutan ni Chuyen si Teki at ilang sandali lang ay dumating din dito si Denki na kaagad inatake si Teki. Dahil dito ay nabitawan ni Teki ang pampasabog na hawak niya kaya mabilis na hinawakan ni Chuyen si Denki at tumalon sila. Dahil wala na din naman silang babawiin kay Teki ay nagpatuloy na sila papuntang sword furnace. Ipinatawag naman ni Fuso si Liang matapos nitong malaman ang nangyari kay Rei. Gusto nitong kunin kay Liang ang Tiger Talisman ngunit ayaw itong ibigay ni Liang dahil gusto niya na siya ang kukuha sa Great Punisher Sword. Alam ni Fuso na planong gamitin ni Liang ang Great Punisher Sword sa Wei Kingdom para basagan ang sword aura na nilagay ng hari dito na nagsisilbing barrier ng buong kaharian sa pagpigil ng baha. Pero hindi pa din ibinigay ni Liang ang Tiger Talisman at may mga tauhan na pala ito na nakabantay para pigilan na makalabas dito si Fuso. Ayon din sa alamat na kaya hindi pa din nagigising ang Great Punisher Sword ay hindi pa ito nakakahanap ng karapat-dapat na magmamay-ari nito. Makalipas ang ilang oras na paglalakbay ay nakarating na din sila Denki sa Furnace Sword. Ilang sandali lang ay nagpakita na din sa kanila ang mga kawal ng Chain Kingdom at mabilis silang napalibutan. Sa sobrang galit na nararamdaman ni Denki ay binigyan siya ng espada ni Chuyen para maipaghiganti niya ang kanyang mga kanayon. Nilabanan nila ang mga kawal pero dahil sa dami ng mga ito ay naisipan ni Chuyen na umakyat muna. Napagpasyahan nila na gamitin sa unang pagkakataon ng Molten Dragon sa pamamagitan ng pagsira ng Jade na nasa gear. Dahil dito ay may mga nahulog sa Molten at ang iba naman ay nilamon matapos ang pagbulwak nito. Kaagad silang tumungo sa mismong harapan ng Sword Furnace at dito na din nagpakita si Chen sa kanila. Hindi na nagdalawang isip pa si Denki na sugurin ito habang sila Chuyen naman ay inatake ng ibang alagad ni Chen. Nagawa ng mga kawal na mapigilan ang pag-atake ni Denki kay Chen. Nang makawala siya ay sinubukan niya ulit na atakihin si Chen pero bigo pa din siya. Tiningnan ni Chen ang sugat niya sa dibdib at hindi nito akalain na nabigo si Rei na iligpit siya. Katapos ay sinakal siya nito para ihulog na din sa sword furnace. Pero hindi ito natuloy dahil biglang dumating dito si Rei para iligtas siya. Dito na nalaman ni Chen na sinadya pala ni Rei na hindi iligpit si Denki nung gabi na iyon. Kaya sa galit niya ay sinipa niya si Denki pero buti na lang ay nakahawak pa si Denki sa kadena.
Matapos niyang makita ang kalagayan nila Mao ay sinabihan niya si Chuyen na magpapahulog siya sa furnace at kung magising niya man umano ang Great Punisher Sword ay gusto niya na ipaghiganti siya nito. Nang tumalo na siya sa furnace ay napatawa ng malakas si Chen dahil kampante ito na imposibleng magising ni Denki ang Great Punisher Sword. Ngunit dito siya nagkakamali dahil si Denki lang pala ang makakapagpagising ng Great Punisher Sword at siyang napili na magmamay-ari nito. Kaya makalipas lang ang ilang segundo ay nagulat na lang sila Chen na muli siyang bumalik. At katapos ay dito na din niya binunot ang Great Punisher Sword mula sa furnace. Sa patuloy naman na pakikipaglaban ni Mao ay sinubukan ng kanyang kalaban na iligpit na siya pero nag-transform lang siya sa maitim na usok para maiwasan ang atake nito. Ngunit dahil sa karamdaman niya ay nadakip ulit siya nito. Pero nang makita niya ang itim na paru-paro ay dito niya na ginamit ang nakakakilabot niyang kapangyarihan. Inatake niya ang kanyang kalaban at dahil hindi ito iniwasan ng kalaban ay tanging kasuotan na lang nito ang natira. Iniligtas naman ni Haku si Chuyen mula sa pagkakagapos nito. Pagkaatake sa kanila ng kalaban ay pareho silang nahulog sa sapot nito. Katapos ay pinalabas nito ang kanyang mga alagad para paatakihin sa kanila. Ginamit ni Chuyen ang putol na espada ni Zhao Qi para ibaon sa nakatayong pader na naglabas ng kuryente kaya nadamay dito ang kalaban. Matapos mabunot ni Denki ang Great Punisher Sword ay unti-unti na ding nawala ang molten sa buong sword furnace dahil sa paghigop dito ng Great Punisher Sword. Hindi pa din makapaniwala si Chen na nagising ni Denki ang makapangyarihang espada na ito. Kaagad na umatake si Denki at nagawa niyang masugatan si Chen. Sinubukan ni Chen na humingi ng tulong kay Rei para makuha nila ang Great Punisher Sword ngunit ayon kay Rei ay sa utos ng prinsipe lang umano siya sumusunod. At ang utos sa kanya ng prinsipe ay pigilan si Liang O ng Divine Minister na makuha ang espada na ito. Sa galit ni Chen ay ginantihan niya si Denki hanggang sa matanggal niya kay Denki ang espada kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na mapabagsak ito. Ngunit tinatake naman siya ni Rei at nagawa nito na mapuruhan siya sa tagiliran. Pero tinanggal lang niya ito at dahil nakabangon na si Denki ay ito ang pinagbuntingan niya ng kanyang galit. Hindi niya ito tinigilan ng atake habang si Denki naman ay panay sanggalang sa ginagawang atake sa kanya ni Chen. Nagawa ni Chen na maihulog siya pero dumating naman dito si Rei para iligtas siya. Sinubukan ni Chen na abutin ang kamay ni Rei pero mas pinili ni Rei na magpahulog kasama si Denki. Sumilong sila sa kuweba para painitan si Rei dahil sa sobrang paggamit niya ng kapangyarihan ng kanyang espada ay naapektuhan na nito ang kanyang katawan. Niyakap na lang ito ni Denki hanggang sa bumalik sa normal ang kanyang katawan. Dito na din siya biglang nagkamalay habang nakapatong pa sa kanya si Denki na nakatulog din. Kinabukasan ay lumipat sila sa abandonadong bahay na malapit sa border sa pagitan ng Qin Kingdom at Wei Kingdom. Habang hinihintay nila na maluto ang kanilang hapunan ay napag-usapan nila kung bakit wala nang naninirahan sa bahay na nilipatan nila. May hinala si Rei na ayaw lang ng dating naninirahan dito na madamay sa alitan ng dalawang kaharian. At isa sa dahilan ng alitan na ito ay dahil sa Great Punisher Sword. Nabanggit naman ni Denki na pakiramdam niya ay parang nagamit niya na dati ang espada na ito. Kaya natanong niya si Rei kung ganun din ba ang pakiramdam nito sa Autumn Water Sword pero siya lang pala ang nakakaramdam ng ganito. Natanong siya ni Rei kung natatakot ba umano siyang masawi. Sinagot niya ito na natatakot pa siyang masawi dahil halos hindi pa nag-uumpisa ang kanyang buhay. At dahil dito ay gagawin niya ang lahat para mabuhay siya. Nang maitanong niya naman ito kay Rei ay kabaliktaran nito ang sinagot ni Rei. Kinagabihan ng matutulog na sila ay ipinakita ni Denki ang noodles na nakuha niya at sigurado umano na masarap ang almusal nila kinabukasan. Makalipas ang ilang oras ay nagising si Denki dahil sa masamang amoy at pagkabangon niya ay nakita niya si Rei sa kusina. Nang nilapitan niya ito ay dito niya na nalaman na sinubukan pala nito na lutuin ang noodles pero nasunog ito. Pero para hindi sumama ang loob ni Rei ay pinilit niya na lang itong kainin. Ngunit alam ni Rei na pinipilit niya lang ang kanyang sarili. Habang pinagmamasdan nito ang buwan ay naramdaman nito na may papalapit sa kanila. Nang lumapit siya sa daanan ay nakita niya ang isang lalaki na tumatakbo pero bigla itong inatake sa likod. Kagagawan pala ito ng mga tauhan ni Liang dahil nadiskubre ng lalaki na ito ang pasekreto na plano ni Liang na atakihin ang Wei Kingdom. Nang marinig ito ni Rei ay nagulat siya kaya narinig siya ng mga kalaban. Dahil dito ay napilitan na lang sila ni Denki na labanan ang mga ito. Nagawa ni Denki na maputol ang espada ng mga ito kaya madali lang nilang natalo ang mga ito. Kaagad nilang nilapitan ang lalaki ngunit matapos itong may ituro at banggitin ang syudad ng daliang nakabisera ng Wei Kingdom ay nasawi na din ito. Pinuntahan nila ang itinuro nito at nakita nila ang hukbo ng Qin Kingdom na naghahanda na para salakayin ang daliang city.
Nandito na din si Liang at kaharap si Chen na nagmamakaawa sa kanya na hindi niya ito parusahan sa naging kapalpakan nito sa ibinigay niyang misyon. Kaya binigyan niya ito ng isa pang pagkakataon na isagawa ang misyon na ibibigay niya. Makalipas ang ilang oras ay pinapwesto niya na din ang kanyang hukbo para sa pagsalakay. Kaya nababahala na ang mga ministro sa kaharian ng Wei dahil hindi pa din sila hinaharap ng hari. Wala silang kaalam-alam na isang puppet lang pala ng totoong hari ang kasalukuyang tumateyo nilang hari. Muling inalala ni Princess Bai ang pangyayari 3 taon na ang nakakaraan nung nag-transform bilang Sword Aura ang kanilang hari para pigilan ang baha at maprotektahan ang buong Wei Kingdom. Ilang sandali lang ay biglang nagpakita sa kanya ang hari para bigyan siya ng lakas ng loob na harapin ang pagsubok na kinakaharap ngayon ng kanilang kaharian. Dumating naman dito sila Chuyen para tulungan ang Wei Kingdom na kalabanin ang hukbo ng Qin Kingdom. Dahil sa hindi kayang gampanan ng puppet na hari ang kanyang tungkulin ay si Princess Bai ang tumayong commander ng kaharian. Ayaw naman ni Chuyen na sapitin din ng Wei Kingdom ang sinapit ng Jiao Furnace of Swords sa kamay ng Qin Kingdom kaya nagpasya sila na tulungan ang Wei Kingdom. Hinaranggan naman nila Denki at Rei ang hukbo ng Qin Kingdom na may dalang report at matagumpay nilang naaga ang report. Dahil sa sobrang dami ng mga ito ay nagpasya sila na tumakas na para tumungo ng Daliang City. Para hindi sila basta-basta mahahabol ay sa ilog sila dumaan. Kaya ilang sandali lang matapos pauwiin nila Princess Bai ang mga sugo na ipinadala ni Liang ay nakarating na din sila dito. Tuwang-tuwa sila Mao na kaagad lumapit sa kanila pero matapos makita ng mga ito si Rei ay napaalerto kaagad ang mga ito. Dahil sa pagkakabilang ni Rei sa Qin Kingdom ay hindi pa din siya kayang patawarin nila Chuyen. Pero pilit silang pinipigilan ni Denki dahil hindi umano ito ang tamang oras para maglaban-laban sila at may sadya din sila sa hari ng Wei Kingdom. Dito na lumapit sa kanila si Princess Bai para sabihan sila na siya ang inatasan ng hari na mamahala pansamantala. Kaagad na ibinigay ni Denki ang naaga nila mula sa hukbo ng Qin. Nang binuklat ito ni Princess Bai ay nagulat siya nang mabasa ang forbidden technique na tinatawag na Obi. Ito ang teknik na ginamit sa Changping na kumitil ng 10,000 katao. May kutob si Denki na baka siguro ito na lang ang naisipan na paraan ng Qin Kingdom matapos mabigo ang mga ito na makuha ang Great Punisher Sword na gagamitin sana para sirain ang Sword Aura. Natanong niya si Princess Bai kung makakaya ba ng Sword Aura na mapigilan ang teknik na ito pero kahit si Princess Bai ay hindi din sigurado dito. Kaya nakiusap siya kina Chuyen na unahin muna nila ngayon na tulungan ang Wei Kingdom at pag-usapan na lang nila mamaya ang problema nila kay Rei. Ayon naman kay Rei na ang misyon niya lang dito ay pigilan si Liang. Alam niya na hindi papayag si Prince Fuso na gumamit si Liang ng forbidden technique para manakop. Napaisip naman si Chuyen sa posibleng magiging estratehiya ni Liang sa pagsalakay at sa magiging timing nito sa pag-activate ng Obi. Dito na din sinabi ni Denki na inobserbahan niya ang lupain ng Wei Kingdom at may nakita siya na lugar na natatano ang buong syudad. May kutob siya na posibleng magkunwari na aatake sila Liang para mapababa ang depensa ng syudad at magdulot ng kaguluhan. Dahil dito ay sisiguraguhin umano ni Princess Bai na dadagdagan pa niya ang seguridad ng mga gate. Kinabukasan ng umaga habang nag-uusap-usap sila ay narinig na nila ang pag-uumpisa ng pagsalakay ng hukbo ng Qin Kingdom. Sinabihan ni Denki sila Chuyen na tulungan sila Princess Bai na protektahan ang ibang gate at nakiusap naman siya kay Rei na matyagan si Liang at pigilan ito na maisagawa ang Obi. Habang siya naman kasama ang iilang miyembro ng Cloudwater Palace ay pupunta sa nabanggit niyang lugar kahapon para magsagawa dito ng nararapat na plano base sa kasalukuyang sitwasyon ng Daliang City. Pagkaalis dito nila Chuyen ay ibinigay niya kay Princess Bai ang pouch na bubuksan lang nito sakaling tuluyan ng ma-activate ang Obi at masira ang Sword Aura. Hindi nagtagal ay tuluyan ang nakapasok ng syudad ang hukbo ng Qin Kingdom. Buti na lang ay mabilis ding nakapagtago ang mga mamamayan ng syudad. Habang pinipigilan ng mga kawal ang hukbo ng Qin ay dumating na din dito sila Chuyen para tumulong. Pagkadating dito ng ibang kalaban ay ginamit na din ni Princess Bai ang kapangyarihan ng kanyang espada para pabagsakin ang mga ito. Nang makarating na sa kagubatan sila Denki ay tinambangan naman sila dito ng mga kalaban. Nagulat si Denki nang makita si Chen na siya palang namumuno sa mga ito. Nilabanan nila ang mga ito hanggang sa sila na lang ni Chen ang natira. Ipinagpatuloy nila ang palitan nila ng mga atake hanggang sa magawa ni Denki na masugatan si Chen. Dito na ginamit ni Chen ang kanyang dugo para mas mapalakas pa ang kapangyarihan ng kanyang espada. Umatake siya ng paulit-ulit kay Denki hanggang sa mabitawan ni Denki ang kanyang espada na nagbigay ng pagkakataon kay Chen na mapuruhan siya. Nang ililigpit na sana siya nito ay naiwasan niya ito at gamit ang wooden statue na kinuha niya sa Wutong Lu ay pinunterian niya ang lalamunan nito.
Dahil dito ay tuluyan niya na itong nailigpit at naipaghiganti niya na din ang kanyang mga kanayon. Pinuntahan naman ni Rey ang bose ng Qin at matapos niyang mailigpit ang mga bantay ay sinunod din niya kaagad na atakihin ang loob. Ngunit pagkapasok niya dito ay wala na pala dito si Liang at nakita niya ang mapa kaya nalaman niya ang kasalukuyang kinaroroonan nito. Nasa pinakamataas na gusali ng Cloudwater Palace na pala ito na inubos na ding iligpit ang mga disciple ni Princess Bai. Kaagad siyang tumungo dito pero inuumpisahan na nito na isagawa ang Abi. Kaya napansin na din ito ni Denki at maging ang mga mamamayan ng Daliang City. Samantala sa kaharian ng Qin ay bantay sarado pa din si Prince Fuso ng mga kawal na iniwan ni Liang kaya hindi pa din siya makalabas ng kanyang silid. Pero nagulat na lang siya nang biglang may umatake sa mga ito at pumasok dito ang Reyna na siyang may pasimuno dito. Nang tuluyan ng ma-activate ang Abi ay nagdulot ito sa pagkataranta ng mga mamamayan ng Daliang City. Biglang nagsalita si Princess Bai kaya napahinto ang mga gustong lumabas ng kaharian. Binasa na pala niya ang laman ng pouch at nakasaad dito na kung ma-activate na ang Abi ay kailangan na nilang lahat na lisanin ang Daliang City. Kaya sinabihan niya ang mga kawal na buksan na ang gate at gabayan ang mga mamamayan papuntang Dongshan. Dahil nag-aalala si Mao kina Denki ay ipinakita din sa kanila ni Princess Bai ang isinulat ni Denki na hindi na umano sila alalahanin pa ni Rey. Nalaman ni Rey ang ginawang pagkulong sa prinsipe dahil umano sa pagtataksil sa Qin Kingdom matapos itong tumutol na salakayin ang Wei Kingdom. Balak din ni Liang na iligpit na siya dahil hindi umano siya sumusunod sa Qin Kingdom. Pero sinabi niya na kung ikukumpara silang dalawa ay mas sinasaway ni Liang ang mga alituntunin ng Qin Kingdom. Dagdag pa niya na hindi niya hahayaan na mangyari ulit ang nangyari sa Guanai City at dito na sila nagsimulang maglaban. Nagawa ni Liang na mapuruhan siya sa kamay at nang ililigpit na sana siya ay bigla namang dumating dito si Denki para pigilan ito. Naglaban silang dalawa at dito na nalaman ni Liang na niligpit na ni Denki si Chen. Tumulong na din kay Denki si Rey pero nahihirapan pa din sila na kalabanin si Liang. Ilang sandali lang ay tumama na sa sword aura ang Abi kaya nabasag na ito at nilamon kaagad ng baha ang buong Daliang City. Ngunit bigla namang nagliwanag ang Great Punisher Sword at nararamdaman ni Denki ang napakalakas na aura na tinataglay nito kaya kaagad niyang inatake si Liang. Gumanti ito sa kanya pero mabilis na kumilos si Rey para sanggain ito. Katapos ay inihulog ito ni Liang at buti na lang ay nagawa pa siyang maabutan ni Denki. Mas lumakas naman lalo ang paghigop ng Abi kaya unti-unti na din silang nahihigop. Para hindi na mahirapan pa si Denki ay nagpasya na lang si Rey na bumitaw sa pagkakahawak nito dahilan para lemunin na din siya ng Abi. Nasa taas naman ng bundok sila Princess Bai at pinagmamasdan ang buong kaharian na nilalamon ng baha. Habang sila Mao naman ay nag-aalala na sa kalagayan nila Denki. Ilang sandali lang ay nahigop na din si Denki pero habang papalapit siya sa Abi ay bigla niyang nagising ang isang katauhan niya. Dahil dito ay hindi na umuubra sa kanya ang malakas na puwersa na nanggagaling sa Abi. Kaagad niyang inatake si Liang na hindi makapaniwala sa lakas na tinataglay niya. Nakakaramdam na din ito ng takot sa kanya dahil ibang-iba na ang katauhan niya ngayon kumpara kanina. Katapos ay dito na din nagliyab ang Great Punisher Sword kaya naisip ni Liang na parang naabot na ni Denki ang 9 Realms of Longevity. Nagpatuloy ang kanilang laban hanggang sa may isang tao na biglang naalala si Liang kay Denki. Dahil dito ay nalilito na siya kung ano ba talaga ang totoong katauhan ni Denki. Nang magkaroon ng bitak ang kanyang espada ay direkta din itong nakaapekto sa Abi maging ang mga sugat na natatamo niya. Ilang sandali lang ay tuluyan ng nasira ang kanyang espada at dito na nagkaroon ng pagkakataon si Denki na puruhan siya. Katapos ay dito na nito naalala kay Denki ang isang tao na nagngangalang Jin. Pagkabagsak niya ay bumagsak na din si Denki sa sobrang panghihina. Unti-unti na ding naglalaho ang Abi kaya naisip nila Chuyen na baka nagtagumpay sila Denki. Dumating naman dito si Prince Fuso kasama ang tauhan ng Reyna na si Lei para ibalik si Liang sa Qin Kingdom. Hinanap din nila Chuyen si Denki at ilang sandali lang ay natunton na din nila ito. Dinala nila ito sa bahay ni Mao at makalipas ang ilang oras ay nagising na din ito pero kaagad ding nawala ng malay. Nang gumaling na ang mga natamong sugat ni Liang ay humarap siya kay Prince Fuso para humingi ng tawad. Hindi niya akalain na nakabalik na pala ng palasyo ang Reyna. Ayon sa Reyna na inaasahan niya umano na gagabayan ni Liang ang prinsipe pero gumagawa na pala ito ng sariling desisyon pagdating sa pananakop. Dahilan naman ni Liang ay para lang umano sa Qin Kingdom ang lahat na ginagawa niya. Gusto ding malaman ng Reyna kung sino ang nakatalo sa kanya kaya muli niyang naalala si Denki at ang isang katauhan nito na si Jin. Napapanaginipan naman ni Denki si Jin at ang mga araw na nakasama niya si Rey maging sila Chuyen. At nang may makita siyang isang babae na tumitawa ay dito na siya muling nagising.
Dito na nagtatapos ang huling episode ng Sword Dynasty. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina